Mga kids, hello kam nga. We are here in the field to share the Word of God. Come with us! Come on! So this time, Mama and Papa are sharing the Gospel. There! Hello, Papa! Hello! So tayo pumunta doon sa mga bahay-bahay. Nakita namin itong rice field. Palayan. Ayun, nandun si Papa. Hello, Papa. Hi. Oops. Parang may power si Papa. Yan, nandito kami sa rice field. Palayan. Rice field. Palayan. Doon may mga bahay at may mga kasama tayong nagsishare din ng gospel sa ibang tao. Ayan. Why do we share the gospel? Because it is God's commission for us. It is God's commands. And we are happy and joyful to share the Word of God to other people. Dito ipapakita namin ang actual na pag-share namin ng gospel. Dito ipinaliwanag ni Papa kung ano ang purpose ng pagbabahagi natin ng salita ng Diyos. Tuwid yung family relationship towards ano yung plano at design ng God of what a family should be. Na ay similarity ang dato pubriya sa man ang kamatayon. Ngano man. Kaya siguro nalimta na to nga ang pinakaugat sa tanan as ang sala. Ang may pagkauli po sa sala at ang atong mga solusyon karon is ano lang bandid lang. That's why nagya po ng mga butang problema sa susunod. Murag himo lang po nato normal. That's why even ka sa atong personal nga panglantaw, okay lang bisay no? Yeah. Personal nga panglantaw, muingon na po ta sa atong kaugalingon. Okay lang makasala, anyway, tao mo. Normal na lang makasala, di ba? Pero kung normal lang ang sala, mahimo lang po normal ang mga umabutang. Di ba? Normal lang magdroga, normal lang magbisyo, normal lang mangawat o idili imo. Di ba? Nga naman, normal naman sala di ay. So muna ang punto na mo karon. That's why, nami karon din para ipaibalo sa tanan nga, ang Ginoo, naghatag og solusyon sa pagpakasala sa tao. Pinagi kay Kristo. Siya ang nagpasan sa itong mga sala dito sa cross. Si Jesus ang iyang gibuhat, dili ito usa ka butang nga murag nagsugod siya bag-ong reliyon. In fact, ang iyang gibuhat dito sa cross is a solution nga ang tanan katawhan mabalik sa atong relasyon sa Ginoo. Kay natay relasyon sa Ginoo kaso lang naputol. Ingon sa Bible nga kita napalayo sa presensya sa Ginoo tungod kay kita nakasala. No, nakasala ta sa atong kapwa, nakasala punta directly mismo sa Ginoo. So, kay balaan man ang Ginoo, dili siya mo associate sa sala. Pero naghatag siya og solusyon para kita mabalik na sa presensya sa Ginoo. Unsa man ang solusyon? Si Jesus. Si Jesus ang nagpasan sa atong mga sala dito sa cross para kinsa man namatay para sa mga sala, gilubong na banhaw para kung kinsa man ang mutuo sa iya, andam nga mudawat kaniya isip Ginoo manuluwas, ana siya andam po niya pasaylo. And take note nga ang solution sa sala mga igsoon is kapasayloan. Di ba? Mura po na no, say diri sa pamilya magkagubot sa ina. Now, importante sa pamilya ang relasyon, tama? Yes. Kaso lang ang pamilya karon paltugin ko na ko ganyan, mga problema. Kung imo nang i-trace, mo trace back na siya sa pamilya nga watak-watak. Di ba? Mga kabatanunan nga na lulong sa droga, na lulong sa bisyo, na apilog mga kriminalidad, sa pa, di ba? Asa siya mo trace back sa isa ka pamilya nga watak-watak. Di ba? Walay pundasyon. Lalo na pundasyon sa Ginoo. So, dira ta mo sulod, ibalik na ato ang atong pamilya sa presensya sa Dios. Kung nindot na ang dagan sa iyong pamilya, nindot na inyong paghinigugmay, mas malabaw pa yun kung ang sentro sa pamilya ang Ginoo. Pero ingon ang Ginoo, kung andam ta mo dawat kaniya, andam pud sabta nga mubuhat og desisyon nga talikdan na nato itong pagpakasala. Kay walay tao nga nagaingon nga nagatuo siya sa Ginoo tinud anay
Pero ang iyahang una-una o kasing-kasing is ulipon niya po sa sala. Kumbaga, ingnon niya po niya, okay lang makasala. Anyway, pasayloon bitaw niya po sa Ginoo. Kana nga tao bakakon. Ibig sabihin, kana siya, dili tinud-an na yung pagtuo. Kaya isa ka tao, tinud-an na yung pagtuo is talikdan niya yung pagpakasala. Di ba? Pareha ng tao, good nga, ano? Let's say, tao nga, gitaningan na sa doktor. Kaya nasa'y sakit, di ba? Undangan na niyo mong bisyo. Di ba, motivate na ka, undangan niyo mong bisyo nga naman. Kinabuhi man mo nakataya, di ba? Ganun kaya man mo na buhaton. Ang sala is sakit sa spirituanong kinabuhi. Di ba? Ang resulta ng sala is katong gingon ni Jesus Christ nga dito sa gitawag natong walay katapusang kamatayon sa impyerno. Pero ang solusyon sa sala is kapasayloan nga gina-offer sa Ginoo sa atin. No. Kano sa pabata mo balik sa Ginoo kung tulid na tong tiil? Na-fulfill na to, wala na to na-fulfill ang purpose sa Ginoo. Ano man, nibabag man ang sala. And siguro kamo mismo mo angkon mo sa iyong kaugalingon na somehow murag atong panglantab po sa sala is katupod. Okay lang makasala, tao ra bitaw ko, di ba? Pero kana mabag-o na siya karon. Kung abrihan na to atong kasing-kasing kay Kristo. Kung abrihan na to atong kinabuhi kay Kristo. Kung isalikway na to ang pagpakasala, kung surrender na to atong kinabuhi kay sa Ginoo. Huwag ka na siya pinagi sa isa ka desisyon. Ayan, I hope nakinig kayo kay Papa sa pag-share niya ng gospel. Ngayon naman ay titingnan natin kung saan pa kami pumunta kasama ng mga kasama natin. Sila kung kumusta sila at masaya ba sila sa pag-share ng gospel? Masaya po ba kayo sa pag-share ng gospel? Yes! Wow! Masaya nga talagang mag-share ng gospel. Diba sa pag-share ng gospel, tita? Amen! Mga tita, hello po sa inyo. Are you happy to share the gospel? Yes. Are you happy to obey God? Yes. Yes! Tunay ngang masaya ang pagsunod sa salita ng Diyos. And one of this is to share the gospel. Sana kayo rin. God bless you. Hello mga kids! Hello kamwa! It's memory verse time! Ang memory verse natin ngayong hapon ay ang Ephesians 6:1. Ang sabi doon, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Will you memorize it? See you next time! Bye-bye! God bless you! Next time ulit. We say bye. Bye.